ang mapagkakatiwalaan. Nagtitiwala sa ABS-CBN News and Current Affairs. Sa ulo ng mga nagpapanggang balita, mangingisda na tagpuang patay sa dalampasigan ng San Fernando, La Union. 3 minero nawala ng malay sa loob ng kuweba dahil sa gas suffocation. Tinamaan ng sakit na leptospirosis sa Cordillera, umabot na sa 8. Nakakashock sa amin, no? Out of the blue, nandyan. Fully grown marijuana, binunot ng PIDEA sa mismong Upper Session Road. LTO Baguio mari na magproseso ng lisensya, pero mga aplikante umaangal pa rin dahil sa bagal. Mga nakatira sa lugar ng delikado sa pagguho, pinalilikas na. Pangarap ng mga estudyante na mag-aral sa ibang bansa, maari nang maisakatuparan kung paano abangan. At paghahanda ng DSWD para maalalayan ang mga maapektuhan ng bagyo, kukumustahin sa Boses ng Bayan. Live mula sa ABS-CBN News Center Baguio, ito ang TV Patrol Northern Luzon. Naimbag kamalem amyanan Aluzon, kami ang mga patrol ng Pilipino, nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa Hilagang Luzon. Patay ang isang mangingisda matapos malunod sa karagatan ng San Fernando City, La Union. Nagpapatrol, Jen Rivera. Alas 2 ng madaling araw kahapon nang makatanggap ang San Fernando City Police Station ng tawag sa telepono mula sa tanod ng Barangay Poro, San Fernando City, La Union. May na-receive kami na tawag na meron daw natagpuan na bangkay dun sa sa shoreline ng Poro, San Fernando City, La Union. So nag-responde kami doon, kasama namin yung doktor ng City Health. Pagdating ng mga pulis sa lugar, natagpuan nilang nakahandusay ang bangkay ng mangingisdang si Marcelo Ramos sa dalampasigan ng San Fernando City, La Union. Duguan din ang mukha. Hinala ng mga pulis, dala ito ng mga kagat ng alimango. Isinugod sa Ilocos Training Regional and Medical Center ang biktima, pero idineklara ng patay ng mga doktor. Sabi ng asawa niya, umalis yung victim mga bandang alas 2 media ng hapon ng June 18. Tapos nagtaka siya, bandang alas 8 ng gabi, wala pa yung asawa niya. Ayon sa mga doktor, atake sa puso ang ikinamatay ng biktima. Sa investigasyon ng mga pulis, gamit ang lambat ng isda si Ramos sa tabing dagat. Habang nangingisda, posibleng natangay ng malakas na alon at inatake sa puso. Prepare din ako ng autopsy request to determine yung cause of death ng team. Pero initially sa findings namin sa kanyang findings mismo ng doktor, wala namang foul play dun sa cadaver. Una nang nagbabala ang Philippine Coast Guard na bawal mangisda habang kalakasan ng ulan dahil malakas ang alon. We have instructed to all of the chief of police along the shoreline to meet with the barangay captains to draft their plan already. Jen Rivera, Patrol ng Pilipino. 3 minero naman ang nawalan ng malay sa loob ng kuweba sa Itogon, Benguet. Nagpapatrol, May Cornes. Maagang pumasok sa tunnel ng Makawili ang Pukaw, Itogon, Benguet ang mga minerong sina D.Y. Marcelo, Sadang Amor at Jimmy Kaasi. Pagsapit ng alas 2 ng tanghali, habang nasa loob ng tunnel, nakaamoy sila ng nakasusulasok na usok at bigla na lang nawalan ng malay. Kasama si Jimmy Kaasi, pumunta sa baba para mag-ask ng tulong sa mga Felix Rescuer. Pero nawalan din ng malay ang sumaklolong si Tepal Romy dahil hindi nakayanan ng baho ng usok. Mabuti na lamang at agad nakapagtawag ng ibang sumaklolo si Jimmy at nailabas sa tunnel ang 3 minerong nawalan ng malay. Dinala sila sa Felix Santo Niño Hospital at kinagabihan lang nagkaroon ng malay. Base sa investigasyon ng mga pulis, luma na ang pinasok nilang tunnel at umalingasaw ang nakasusulasok na usok mula sa mga lumang kahoy sa loob ng tunnel. May Cornes,
patrol ng Pilipino. Samantala, muling nanawagan ang Department of Health sa publiko na mag-ingat kontra sa sakit na leptospirosis. Nagpapatrol, Jen Rivera. Ang leptospirosis ay sakit na nakukuha mula sa ihi ng daga na may dalang leptospira bacteria. We all know na itong mga rats na ito, nagkalat sila sa, for example, sa streets, lalo na kung infested talaga ng rats because of the sanitation also. Ang leptospirosis ay mabilis na kumakalat tuwing may pagbaha, lalo na sa lugar na madalas pamugaran ng mga daga. Dahil pag may pagbaha, nakokontamina ang tubig mula sa ihi ng daga. Mabilis na tinatamaan ang mga taong lumulusong sa tubig baha, lalo na ang mga may sugat. So, ang incubation period niya is 7 to 10 days. Parang measles, no? Ang simptomas ng sakit na leptospirosis ay mataas na lagnat, muscle pain, sakit sa ulo, at pamumula ng mga mata na karaniwang iniuugnay sa simptomas ng typhoid fever. Kung nagka-complication ito po at hindi kaagad na agapan na bigyan ng antibiotic, magkakaroon yan ng involvement ng kidney, magkaka-kidney failure. Para makaiwas sa sakit na leptospirosis, magsuot ng bota at linisin ang kanal o anumang bahagi ng bahay na pinamumugaran ng daga. Sa tala ng Department of Health mula Enero hanggang Hunyo, 8 kaso na ng leptospirosis ang naitala sa Cordillera, 1 ang namatay mula sa Abra. Jen Rivera, Patrol ng Pilipino. Pangulong Noynoy Aquino ang DNR, DILG at Department of Justice na paigtingin ang kampanya kontra sa mga illegal logger. Nagbabalik sa report, Jen Rivera. Sa talumpati ng Pangulong Aquino sa ika-25 anibersaryo ng DENR kagabi, sinabi nito na kailangan ng paigtingin ang kampanya laban sa mga iligal na namumutol ng puno alinsunod sa EO23 o ang National Log Ban. Siguro utusan na rin natin ang Bureau of Corrections na maghanda ng mga dagdag na mga lugar doon para makapagbakasyon na yung mga akalay nagbibiro ko. Some sort disappointed that there are things that is still being done. So he issued, yun po yung nag-issue sa kanya that do not test yung sincerity ng gobyerno. Noon lamang June 7, nasabat ng Police Regional Office Cordillera sa Tadjan, Bauco, Sagada at Besao Mountain Province ang 928 na piraso ng umano'y iligal na pinutol na pine lumber. Kasunod dito, June 10, 4 na truck ng iligal na pinutol na kahoy at mga muebles na nagkakahalaga ng 200,000 piso ang nakumpiska ng DNR Region 1 at ng La Union Provincial Police Office sa Pugo, Rosario at Aringay, La Union. Minsan napapalusutan din ng ating mga local, mga barangay officials. And we don't know, hindi naman lahat siguro is as honest. No? Kailangan din daw ang kooperasyon ng mga residente. Matutunan din tayo sana yung mga tao to really appreciate nature. Kung bakit pa natin pinagbabawal. Of course, we are appealing to the DOJ to do their part. But, they have also their own processes to follow. So, but what we can only ask them is if they can facilitate the prosecution of cases filed against illegal logging. Base sa Global Environmental Performance Index ng Yale University, mula sa 132 na bansa sa buong mundo, mula sa pang-50 noong 2011, umakyat ang Pilipinas sa 42nd place bilang Best Environmental Protection Country. 70 bansa ang talo nito sa pangangalaga sa kalikasan, kabilang na ang Amerika, Australia at South Korea. Jen Rivera, Patrol ng Pilipino. Samantala, isa pong fully grown marijuana ang nadiskubre sa mismong Upper Session Road. Napakamot na lang ang mga operatiba ng PDEA at nang ito'y makita, agad binunot ang buong detalye sa report. Dahil sa sumbong ng taxi driver, nadiskubre namin ang nakatanim na marijuana sa Upper Session Road. Agad naming tinimbrihan ng mga operatiba ng PDEA at nang makita, napakamot na lang sila sa ulo. Siyempre, nakakashock sa amin, no? Out of the blue, nandyan. 2 talampakan ng taas ng marijuana na kung tawagin ay 5 fingers at kabilang sa dwarf variety. Madalas itong makita sa Cordillera.
Maaring napadpad daw ang buto nito sa Session Road dahil sa dumi ng ibon o sadyang itinapon sa lugar. But that's not conclusive, ano? It's already considered full-grown na siya, actually. Mula Enero hanggang sa kasalukuyan, umabot na sa higit 300 at 35 milyong piso ang halaga ng mga marihuana na sinira sa 12 marihuana eradication ng PIDEA at PNP sa lalawigan ng Benguet at Kalinga. Minarapat ng bagong leadership na pwestuhan lahat ng province of the Cordillera ng mga tao, agents na magbabantay sa bawat probinsya. Ayon kay Atty. Marzo, Benguet pa rin daw ang may pinakamaraming tanim na marihuana. Pero binabantayan pa rin ang ibang lalawigan gaya ng Kalinga kung saan ay kusa na lang tumutubo ang mga marihuana sa kabundukan nito. Narito na mga balita mula sa iba pang bahagi ng Luzon, Ronda Probinsya, hatid ni May Cornes. Sa Diadi, Nueva Vizcaya, patay si Santiago Calvo matapos suwagin ng alagang kalabaw. Nililinis daw ng biktima ang sugat ng alaga nang bigla na lang siyang suwagin. Sumaklolo ang pinsan niyang si Mang Lucas. Sakay ng kariton, isinugod sa ospital si Mang Santiago. Pero dahil sa lalim ng sugat sa tiyan at sa layo ng kanilang lugar, hindi na siya umabot ng buhay. Sa Kawayan City, Isabela naman, nauwi sa pagluluksang bakasyon ng pamilya Chavez matapos masawi sa aksidente ang kanilang anak na si Michelle. Patawid umano sa District 2 ang biktima para magsimba ng mahagip ng motorsiklo. Naisugod pa sa ospital ang biktima pero namatay din. Sasampahan ng driver ng motorsiklo na si Glenjo Agustin ng reckless imprudence resulting in homicide. Sa Kawayan City, Isabela pa rin, sugat sa kanang binti ang tinamo ng 44 anyos na si Jomar. Hirap namang makakilos ang kanyang asawa na si Edna matapos mapuruhan sa kanang pitan at tumagos pa sa kanyang ari. Kwento nila, binaril sila ng kapitbahay na si Efren Bartolome. Bigla na lang daw sumugod sa bahay ng mag-asawa ang suspect saka nagpaputok ng baril. Na-recover sa crime scene ang isang tingga ng bala. Sa investigasyon ng mga pulis, nag-ugat ang alitan ng sitahin ng suspect, ang di umano'y nangangamoy na howling service ng baboy ng bisita ng pamilya Guzman. Pinaghahanap ngayon ng mga pulis si Bartolome at sasampahan ng kasong frustrated homicide. May Cornes, Patrol ng Pilipino. Maayos na ang sistema ng LTO Cordillera pero reklamo pa rin ng mga aplikante ang umano'y mabagal na proseso. Ang follow-up sa pagpapatrol ni Ada Sibayan. So, sa inyo lahat, sabay po muna kayo sa inyong mga transaction kasi nag-slow down po yung system po natin. Masyado po siyang bumagal kaya kailangan po namin ng inyong pasensya at pang-unawa po. Pinapacheck. Bukod sa ipinaskil na anunsyo sa harap mismo ng licensing office ng Land Transportation Office Cordillera, inaanunsyo ng mga kawani ng tanggapan na may kabagalan pa ang Amalgamated Motors Philippine Incorporation o AMPI system. Isa ito sa mga ginagamit para makapag-produce ng driver's license. O kasi minsan pag nakita mo yung kanina ma'am, pag matagal siya mag hourglass, yung ganun. So, para lang ma-notify namin yung mga tao sa labas. Dahil dito, kaliwat kanan ang reklamo mula sa mga aplikante. Taro na kami nga magapoy di adayo. Gasa may ti taktak mi. Gastos mo ta. But when paspasan na kumata ko, ang bapiman di guluring pa dahil tao. May ilang aplikante naman na dahil sa kagustuhang mapabilis ang proseso, naiisahan na ng mga fixer. Bigyan mo ako nang magbabayad, sabi niya. Ngayon, nagtataka ako bakit magbabayad na naman ako dyan. Paalala ng LTO car, kahit mabagal ang sistema, huwag umasa sa mga fixer. Huwag po kayo magbabayad kung walang binibigay na resibo. Ang mababayaran lang dyan sa labas is 300 drug test, 100 yung medical. Pakiusap pa ng LTO, 60 araw bago ma-expire ang lisensya ay magtungo na sa kanilang tanggapan. Kapag kasi lumagpas sa expiration date, magmumulta ang aplikante. Ada Sibayan, Patrol ng Pilipino. Para naman mapaigting ang pagpapatrolya sa kanilang nasasakupan, binigyan ng mga bagong gamit ang mga opisyal ng barangay sa Baguio City. Nagpapatrol, Angeline Valencia.
Paki-indulgence ni Mike, Brad. Para mapalakas ang kampanya sa kriminalidad, tinugunan ang hiling ng mga opisyal ng barangay na magkaroon ng mga bagong gamit para sa pagmamanman nila sa kanika-nilang barangay. 106 na barangay ang nakatanggap ng tig-2 VHF transceiver radio. Pina-channel namin sa CDCC, BCPO, at saka EMS. Kaya naka-channel na kami sa kanila. Number one nga, yung talagang inaasahan namin na yung communication, lalo na sa hating gabi, kung mayroong mga mangyayari na hindi namin inaasahan, yung two-way radio, yun ang communication namin. Malaking tulong daw ang mga ito sa kanilang monitoring. Gagamitin ng mga tanod para sa pagroronda ng barangay sa gabi. 21 barangay naman ang nabigyan ng tig-2 bisikleta. Kasi maluwang yung barangay namin. Tsaka pang-exercise na rin. Alam mo naman sa kwan ng mga barangay captain, masyadong stressful. Kailangan din namin ng exercise. 5,000 piso ang halaga ng bawat bisikleta. 5,000 piso rin ang halaga ng bawat radyo. Ang ipinambili ay galing sa pondo ni Congressman Bernardo Vergara. Kaya binigyan natin sila ng bisikleta, binigyan natin sila ng radio. Two-way radio yan. Parang mahabol nila yung kanilang hinahabol na siyempre yung mga criminal elements. Dahil sa kakulangan ng mga pulis na magbabantay, malaking tulong ang mga opisyal ng barangay sa kampanya kontra kriminalidad. At mapapaigting na raw ang kanilang pagpapatrolya kontra sa mga masasamang loob dahil sa mga bagong kagamitan. Angeline Valencia, Patrol ng Pilipino. Sa iba pang balita, tinututulan ng mga grupo ng taxi driver at operator ang pagsalin sa wikang Pilipino sa mga taxi marking gaya ng housemaid driving. Paano mo isasalin yan sa Tagalog? Paano ang pagmamaneho ko o kumusta ang pagmamaneho ko? Nagpapatrol, Ada Sibayan. Araw-araw, nakakatanggap ng reklamo mula sa mga pasahero ang text at phone line ng DOTC Cordillera. Karamihan sa mga inilalapit na reklamo ay mga tsuper na namimili ng isasakay, overcharging, trip cutting o hindi maayos na pag-uugali. Kuminsan, ang sinasabi namin, kung pwede, punta na lang sila dito sa office to file, kasi may form kami na dito nakalagay lahat yung mga detail. Ayon sa DOTC Car, lumalakas ang loob ng mga pasahero na magsumbong dahil sa mga nakapaskil na sticker na housemaid driving marking at telephone number sa mga taxi. Pero base sa memorandum circular na inilabas ng DOTC noong Abril 24, ipinag-utos na simula pa noong Mayo, kailangan ng isalin ang mga salitang ito sa wikang Filipino at palitan ng mga salitang may reklamo ka, saka ilalagay ang maximum capacity ng sasakyan at ang hotline number ng DOTC. Dito sa Cordillera, ang mga numerong dapat ilagay ay 444-9938. Nakikiusap kami at nakikiusap ang ating opisina na sana ito gagawin naman ng operators, drivers natin. Bigyan po kami ng pagkakataon na upon registration, tsaka namin isusulat yung Tagalog version ng order ng LTFRB. Mahigpit ang pagtutol dito ng samahan ng mga taxi driver at operator sa Cordillera. Parang it is antagonizing pa nga yung pagkasabi na may reklamo ka. Parang may pagkaibang dating. Oras na hindi ito sundin ng mga driver, maaari silang magmulta ng 1,000 piso. Nagpadala na ng petisyon ng ST Car at hiniling na bawiin ang memorandum circular. Pero hanggang ngayon ay wala pang sagot dito ang DOTC Car. Ada Sibayan, Patrol ng Pilipino. Magandang balita po, may sasakatuparan na raw ang asam ng ilang estudyante at guro na mag-aral sa ibang bansa. Kung paano, alamin sa pagpapatrol ni Jan Nievera. Sa buong Luzon, itinuturing ang Baguio City na Center for Education of the North. Kung galing ang pag-uusapan, hindi raw magpapahuli ang kolehiyo at universidad sa lungsod. Pero iba pa rin daw kung ang diploma ay pinaghirapan sa mga paaralan sa ibang bansa. Free IELTS fee for qualified applicants so that they could apply and demand for a better salary. So we could have our worth as a person, as a professional. Nito lamang nakaraang Sabado, binuksan na sa Baguio ang Ray International Foundation Directions Philippines. Sila raw ang katuparan sa pangarap ng mga Pinoy na nais mag-aral sa ibang bansa gaya ng China. Baguio is a fantastic city and it's a very nice place and the people are friendly
people aim to be the best person in the world. They have to talk to us, like university, they have to send a representative, tell us what do they want, and then we could give them options on how to do it. Sa isinagawang orientation, dumalo ang mga dean mula sa iba't ibang universidad. Lahat nais malaman kung maaaring magkwalipika ang kanilang mga estudyante at guro sa programa. We're interested in studying the programs of very international, if we could recommend it to our students and also to our faculty and staff. So the fact that English is the language for international education doesn't mean that it has to take place either in the student's country of origin or in their final destination country. Ayon sa Ray Foundation, maaari din daw magtungo ang isang estudyante sa abroad bilang isang exchange student kung saan ituturo din ang cultural communication. Jen Nevera, Patrol ng Pilipino. Hinatid na sa huling hantungan ang itinuturing na ina ng pamamahayag sa Cordillera. Nagpapatrol, Ada Sibayan. Ito ang thank you card na ibinibigay sa mga bisitang dumarating sa huling araw ng burol ng itinuturing na ina ng pamamahayag sa Cordillera na si Cecil Afable. Laman ng card ang isang kanta at tula na naglalarawan sa kanya bilang isang ina, auntie, lola at kaibigan. Hindi raw malilimutan ng kanyang mga kaanak, lalo na ang kanyang mga apo, ang masayahing lola na kanilang nakasama simula pa pagkabata. I think it was a big party over here. She's probably 70 years old, and you would imagine a 70-year-old woman to, dress very conservatively, if you will. But what she ended up doing was she ended up wearing these high-heel shoes and fishnet stockings. Iiwan din daw niyang marka ang pagiging mapagmahal sa kalikasan. She saw what Baguio can be with all the trees, organized sewage, kasi ganyan. At syempre, hindi raw makakalimutan ang kanyang pagiging kritiko sa mga opisyal ng lungsod. Medyo napipikon siya na what is happening to my city? Parang gano'n, so she felt especially incensed nung nagdatingan mga tinatawag niyang carpetbag. Kanina, inihatid na si Afable sa Baguio Public Cemetery. Baon niya ang pagmamahal at respeto ng mga taga-Baguio. Ada Sibayan, Patrol, Pilipino. In the service of the Filipino people in North Luzon. Bakit hindi na lang po huliin naman yung concern ko na ano bang dapat gawin dyan? Pinapalikas na ng Office of the Civil Defense Cordillera at ng pamahalang lungsod ang mga nakatira sa mga barangay na delikado sa landslide. Nagpapatrol, Ada Sibayan. Sa pinakahuling monitoring ng Pag-asa, nasa labas pa ng Pilipinas si Tropical Storm Talim at may layo itong 700 km northwest mula sa Baguio City, kahit malayo pa. Nagdadala na ito ng malalakas na hangin at ulan dahil sa epekto ng hangin habagat. Opo, habang nandito po si Tropical Storm Talim, palalakasin niya po yung hangin habagat na nagbibigay ng pag-ulan at na malalakas na hangin dito sa western sections of Luzon kasama po ang Northern Luzon, Baguio and Benguet Province. Sa kabila ng patuloy na pag-ulan at kahit alanganin ang tayo ng bahay na ito sa Purok 7 Lower Fairview, binalikan pa rin ito ng may-ari. Tawang ti pagabang me, nagsubli kami manunin tarimaan mi. Isa itong bahay ni Naaring Luisa sa mga naapektuhan noong bagyong Pepeng at Undoy. Kung mapapansin ninyo, nilagyan na lang ng kawayan bilang pundasyon itong kanilang bahay. Kasi noon, tumagilid ito, saka gumuho. Kaya pinapayuhan yung mga residente dito sa kanilang lugar na lumikas na. 18 pamilya sa lugar ang apektado. Karamihan pa sa kanilang mga bahay ay lumubog at nasira. Landslide-prone area kasi ang Barangay Fairview. Ayon sa Office of the Civil Defense Cordillera, kung nakatayo sa delikadong lugar ang mga bahay, agad nang lumikas. If they insist to construct a building, sisihin na naman nila yung gobyerno. The favorite whipping boy is of course the government.
Kailangan tumugon lang sila. Pinakikiusapan na ng mga opisyal ng mga barangay Fairview maging ng pamahalaang lungsod ang mga residente na umalis na sa lugar bago pa bumayo ang mga malalakas na bagyo. Pumanaw kayo dito ipay, panawan nyo dahil agbiro kayo ti paggabangan nyo tapno maiwasan tayo nga adaman iti maramid nga hanga nasayaat. Yung problema na naman again sa atin na-identify na hazard area. Pinipilit mo pa rin na magpatayo ng inyong bahay sa lugar na yan. Git ng mga residente, kahit gusto nilang umalis sa lugar, hindi pa naman daw handa ang relocation site sa Tadyangan, Tuba, Benguet na tinukoy ng pamahalaang lungsod. Ada Sibayan, Patrol ng Pilipino. At kaugnay po ng balitang yan ay makakasama po natin ang Regional Director ng DSWD Cordillera, si Director Leonardo Reynosa. Sir, magandang hapon po. Magandang hapon din naman. Sir, kumusta po ang paghahanda ng DSWD para po sa mga posibleng maapektuhan ng bagyo? Ang DSWD ay palaging handa pagdating sa mga kalamidad, kaya't meron tayong standby na goods na 2,000 family packs at ito yung itinutulong natin sa mga local government units. Bukod pa dyan, meron din tayong 500,000 pesos na standby fund na kung kinakailangan dagdagan natin yung relief commodities ay i-disburse natin yung pera. Itong standby fund na ito ay papalitan ito ng DSWD Central Office kung kinakailangan. Pero bukod pa dyan, hindi lang DSWD ang sa pagkaalam natin naghahanda, even yung provincial government dito sa ating rehiyon ay nakahanda din sapagkat sila kasi yung inaasahan natin na tutulong sa ating mamamayan kung sakali man at magkaroon ng kalamidad. Okay, Director, sa amin pong pagdalaw sa inyong tanggapan kanina ay nakita ho namin ang inyong mga kawanin na abala sa pag-iimpake po ng mga relief packs. Ilan po ang naihanda na ng DSWD? Meron tayong kasalukuyan na 2,000 family packs, pero bukod pa dyan, inihahanda din natin yung mga non-food items na kakailanganin ng mga local government unit. Okay po. Para ho sa kalaman ng ating mga kababayan, sir, ano po yung laman ng relief packs na inyo pong ibibigay sa mga posibleng maapektuhan po ng bagyo? Ang laman ng DSWD Family Food Pack ay 3 kilo ng bigas, 6 pieces ng canned goods, 6 pieces ng noodles, at 6 pieces na 3-in-1 coffee. Okay, lilinawin po natin, sir, yun po mga pwedeng mabigyan. Kung halimbawa sa isang pamilya, sir, tigi-isa ho ba yung ibibigay o isa hong relief packs para po sa isang pamilya? Isang pack ay para sa isang pamilya. Pero gusto natin bigyan ng diin na hindi DSWD ang direktamente nagbibigay ng family food pack, kundi ang local government unit. At itong family food packs ng DSWD, ibinibigay namin ito sa local government unit. Okay, bago po tayo magpatuloy sa ating tanungan, gusto nating ipalala sa ating mga kababayan na kung gusto po ninyo makibahagi dito po sa ating talakayan, ay tumawag lamang po sa 074-619-1206. Okay sir, isa pa hong tanong, marami sa ating mga kababayan ang nagtatanong kung meron din hubang posibilidad na isama dun po sa ating relief packs yung mga gamot para ho sa mga sakit na kadalasang tumatama sa ating mga kababayan tuwing may bagyo o di kay malakas po ang pag-ulan. Sa kasalukuyan ay wala pa tayong patakaran na magsama ng gamot, subalit kung may pangangailangan ng gamot, iuugnay natin ito sa Department of Health. Okay sir, kung sakasakali pong meron pong mga pumasok na politiko sir dahil malapit na po ang eleksyon at mamimigay po ng sardinas na ang nakalagay o nakaimprinta yung kanyang mukha, ano ho ang panuntunan ng DSWD pagdating po sa mga ganitong usapin? Nang sa ganon ay hindi po mapolitika yung pong malinis nating hangarin na makatulong po sa ating mga kababayan na nasa lanta po ng bagyo. Ipinagbabawal ng ating batas na gamitin sa pamumulitika ang pagbibigay ng relief goods. Kung tutuusin, kaya nga ginawa ng DSWD doon sa kanyang relief pack, inilagay na namin kung ano ang laman nito nang sa ganoon ay hindi siya ma-repack. So isa yan sa mga ginagawa natin. Siguro ay importante ay gusto natin siyempre na maraming tumutulong, pero sana ay yung mga tutulong ay doon na lamang sa pagtulong at hindi na gamitin sa iba pang mga bagay. Okay sir, sa pagpili po ng mga benepisaryo sir, paano po ninyo sinasala kung sino po ang dapat na maging prioridad sa isang komunidad sir?
hindi DSWD ang gumagawa niyan, kundi ang local government unit sa pamamagitan ng Municipal Social Welfare and Development Office. Pagdating sa kalamidad, inuuna nating tulungan yung mga na-displaced na mga pamilya. Ibig sabihin, sila yung mga nag-evacuate, pumunta sa evacuation center. Priority din natin yung mga casualties, either na sila ay nasugatan o kaya naman ay yung pamilya ng mga namatayan, pati na rin yung mga pamilya na nasira ang kanilang mga tahanan, lalo na yung merong totally damaged houses. Okay, sir. Pagdating po sa mga nasiraan ng bahay, hanggang saan po yung pwedeng maitulong ng DSWD? Yan ay kung tumutulong po ang DSWD dun po sa mga nasiraan ng bahay o di kayo nawalan na po ng tahanan. Doon sa mga nawalan ng tahanan, lalo na yung totally damaged houses, ang DSWD ay pwedeng magbigay ng emergency shelter assistance na nagkakahalaga ng 5,000 to 10,000 pesos. Pero ito kasi ay subject sa submission ng rehabilitation plan ng local government unit. Pwede rin magbigay ang DSWD ng Core Shelter Assistance Project. Ito kasi ay nagkakahalaga ng 70,000 pesos sa bawat household para sa construction materials. Subalit ang binibigyan ng DSWD ay yung local government unit na nakikipag-ugnayan at meron silang nakahandang lote para sa relocation ng mga biktima ng bagyo. Kaya't hindi lahat ng mga nasiraan ng bahay ay pwedeng maka-avail nito sapagkat ang inuuna natin ay yung local government unit na nag-execute ng Memorandum of Agreement with the DSWD. Okay, sir. Taon-taon po ang DSWD ay nangunguna sa pagsasagawa po ng ganitong hakbangin. Meron ho ba kayong mga na-encounter, sir, na problema? Kasi kung minsan, base po sa ating experience, ikaw na yung mamimigay, pero yung taong bibigyan mo ay umaangal pa dahil mahaba daw ang pila, pero matatanggap lang ay ilang lata lang ng sardinas at ilang kilo lang ng bigas. Tama yan, nararanasan yan ng mga Municipal Social Welfare and Development Officers, pati na yung ibang Social Welfare and Development Practitioners sa field. Pero ang pinaka-importante ay itutulong lamang at ang nais natin kasi ay maibsan kung ano man yung krisis na kinakaharap, lalo na ng isang biktima ng kalamidad. Director, panghuli po, ano ho ang inyong mensahe sa ating mga kababayan? Sa ating mga kababayan, lalo na yung mga nasa disaster-prone area, ating pong pinaalaala na sana makinig po tayo sa kung ano man ang pinag-uutos ng ating mga local officials, lalo na kung tayo sinasabihan na lumikas na. Napaka-importante po nun para maiwasan po natin ang epekto nito, na lalo na sa buhay ng tao. Yun lamang po, maraming salamat. Yes, sir. Director, maraming salamat po. Bakit hindi na lang po huliin na mali ang concern ko na ano ba dapat gawin dyan? In the service of the Filipino people in North Luzon. Mahilig sa imported ang mga Pinoy. Simula pa bango, kape, bitamina, sabon at syempre, hindi nawawala ang all-time favorite na mga sikat na imported na tsokolate. Maraming Pilipino ang nahihilig sa mga imported products. Bakit kaya? Wala sa ating bansa yung mga gusto mo. Chocolates. Masarap ang chocolates na imported. Sawa ka sa chocolate ng Pilipinas. Gusto mo naman maiba. Chocolate naman na iba pa. Ayon kay Professor Roda Galangco, historically, we cannot remove the influence of the Westerners, the things that we have introduced in our culture, because of this notion that if it's something that came from other countries, it must be better than local products. Isa ring tinutukoy na dahilan ay ang pagdami ng mga banyaga sa ating bansa. Kayo, anong pipiliin nyo? Lokal o imported? Isa na namang gintong butil ng kaalaman ang inyong napulot. Kung meron kayong gustong ipaalam sa Alam Ba News, text na sa 0917-415-6501. At ito ay aking sasaliksikin. Angeline Valencia, Patrol ng Pilipino. At yan ang mga balitang nakalap sa aming mas malawak na pagpapatrol. Maraming salamat at magandang hapon po sa inyong lahat.